Para sa Taiwan, hindi tanong kung sasakupin ng China, kundi kung kailan ito mangyayari. Maaring matagal pa ito o maaring mangyari na sa loob ng susunod na 12 buwan. Kahit ano paman, gusto ng Iceland na maging handa na ipagtanggol ang sarili nito sa abot ng makakaya. Para magawa yon, kumukuha ito ng seryosong inspirasyon mula sa isa pang bansa na kinailangang harapin ang agresyon mula sa mas malaki at mas malakas na kapitbahay, ang Ukraine. Ang husay ng Ukraine sa drone warfare ay tumulong sa mga puwersa ng Kiev na makamit ang tila imposibleng bagay. Binago ang takbo ng labanan na akala ng marami ay tiyak na magtatapos sa isang malakas na tagumpay ng Russia. At kung ang mga drone ay nakatulong sa Ukraine na mapigilan ang Russia, marahil ay magagawa rin nila ang katulad para sa Taiwan laban sa China. Iyan ang dahilan kung bakit nagpasya ang militar ng Taiwan na lumika ng isang drone hellscape upang mapigilan ang isang pananako bago pa man ito magsimula. Ang terminong hellscape ay nilikha noong Agosto 2023 ng nooy commander ng United States Indo-Pacific Command, John Aquilino. At ito ay detalyadong inilarawan ng kanyang sumunod na pumalit, Admiral Samuel Paparo, sa isang panayam ng Washington Post. Gusto kong gawing hellscape ng mga sistemang walang tauhan ang Taiwan Strait gamit ang ilang mga classified na kakayahan para gawing miserable ang buhay nila sa loob ng isang buwan, na magbibigay sa akin ng sapat na oras para sa lahat ng iba pa. Para maging mas eksakto, ang hellscape strategy ay naglalayon ng isang larangan ng digmaan na punong-puno ng mga drone, 10,000 ng mga ito sa lahat ng anyo, mula sa mga barko at submarinong walang tauhan sa tubig hanggang sa mga sasakyang panghimpapawid na nagkalat sa kalangitan. Lahat ay nagtutulungan para sabay-sabay na labanan ang libu-libong target ng kalaban. Isa itong ideya na matagal lang pinagtatrabahuhan ng US, kung saan ang Department of Defense ay gumagawa ng malalaking hakbang para makakuha at mag-deploy ng napakaraming unmanned systems matapos nilang matutunan kung gaano ito kaepektibo mula sa digmaan sa Ukraine. Sinimulan din ng departamente ang kanilang Replicator Initiative noong 2023 na naglalayong bumuo ng mga bagong kakayahan ng unmanned system para matulungan ang Amerika at ang mga kaalyado nito na manatiling isang hakbang na nauuna sa kanilang mga kalaban sa larangang ito. Dahil ang hellscape ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng napakaraming drones, kundi pati na rin sa pagpapagana sa kanila na magtulungan. Kaya naman ang US Navy ay nagtatrabaho rin sa mga programang tulad ng Project Overmatch na nakatuon sa pagsasama-sama ng daloy ng impormasyon mula sa iba't ibang drones at unit sa isang larawan na binabago ang hellscape mula sa isang kumpol ng magkakahiwalay na sistemang walang tao tungo sa isang nagkakaisang puwersa na may isang layunin at iisang impormasyong pinagbabatayan. Sa teorya, kung makakakuha ang US ng mapagkakatiwala ang intelihensya ukol sa posibleng pananakop sa Taiwan sa mga araw o linggo bago ito mangyari, maaari nitong mabilis na ilipat ang mga unmanned assets nito tulad ng MQ Siam Reaper UAVs mula sa Pilipinas at mga unmanned surface vessels USVs mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyong Pasipiko papunta sa Taiwan. Dahil medyo maliit at magaan ang mga ito, ang mga asset na tulad nito ay madalas na mas madaling ilipat kumpara sa mas malalaking sasakyang militar at kagamitan. Kapag nakapuesto na, libu-libong unmanned systems ang maaring ilunsad mula sa mga submarino, surface ships at mga eroplano sa paligid ng reyon sa loob ng mga unang araw at linggo ng digmaan. Ang layunin nila ay hindi para tuluyang wasakin ang kalabang puwersa. Ang layunin lang ay maantala ito at gawing mahirap ang anumang uri ng pag-usad upang makakuha ng oras para makapagmobilisa ang mga kaalyado at makarating ang iba pang mas malalaking kagamitan sa reyon. Iyan mismo ang kailangan ng Taiwan, pero hindi lang ito umaasa sa Amerika para ipagtanggol ang mga interes nito. Gumagawa ito ng mga hakbang para makalika ng sarili nitong hellscape. Buong mga fleet ng mga unmanned aerial vehicle, UAV, at mga unmanned attack boat ang kasalukuyang ginagawa sa mga pasilidad militar ng teritoryo habang tayo ay nag-uusap. Simple lang ang ideya. Kapag nagsimula ng pananakop ang China, ang hukbo ng drone ng Taiwan ang magbibigay dito ng kalamangan. Sa paglipad sa himpapawid at paglalayag sa dagat, magagawa ng mga unmanned na sasakyan na ito na makita agad ang anumang palatandaan ng galaw ng kalaban. Mula doon, maaaring magpatupad ang Taiwan ng mabilis na tugon. Literal na babahain ang Taiwan Strait ng napakaraming drone bukod pa sa mga missile at putok ng artilyera upang tuluyang lamunin ang puwersang mananakop. Nagpapaulan ng putok mula sa himpapawid habang sabay na umatake mula sa tubig upang gawing mas nakamamatay ang amphibious assault kaysa sa inakala ng China. Tulad ng kanilang mga katapat sa US, na-inspire ang mga taktikon Taiwanese ng kahangahangang tagumpay ng sandatahang lakas ng Ukraine. Hanggang nagsimula ang digmaan na yon, maaring hindi pa lubos na napagtanto ng Taipei ang halaga na maaaring dala ng mga drone. Ayon kay Teniente General Wang Wenqi, Direktor General ng Estratehikong Pagpaplano ng Ministry ng Depensa ng Taiwan, na kamakailan ay nagsabi sa mga mambabatas, ang aming pagsisikap sa drone at kontra-drone ay nagsimula ng medyo huli at sa simula ay sinusubukan lang namin habang nagpapatuloy kami. Ngayon, gayon pa man, lubos nang naunawa ng Taiwan na ang digmaan gamit ang drone ay maaaring maging susi na kailangan nila upang mapaglabanan ang isang digmaan laban sa China. Nais maging susunod na malaking drone superpower. Tulad ng Ukraine noon, inihayag ng Ministry ng Ekonomiya ng Taiwan, MOEA, noong Mayo 2026 na layunin nitong makagawa ng 100,000 drone bawat buwan, pagsapit ng 2030. Kalahati sa mga iyon ay i-export upang palakasin ang ekonomiya ng bansa at ang natitirang kalahati ay mananatili sa Taiwan para sa pambansang depensa at seguridad. Ayon kay Xiao Susui,
Direktor General ng Administrasyon ng Pagpapaunlad ng Industriya ng MOEA. Sa kasalukuyan, kayang gumawa ng Taiwan ng hanggang 15,000 unit kung saan mga 20% nito ay ine-export. Ngunit hindi mahirap palakihin pa ang produksyon. Binanggit din niya na kahit na kayang gumawa ng China ng murang consumer grade ng mga drone sa napakaraming bilang dahil sa malawak nitong infrastruktura ng produksyon, nakakakompetensya pa rin ng malakas ang Taiwan pagdating sa military grade ng mga UAV gaya ng mga tampok na panlaban sa jamming at mga autonomous na sistemang panglipad. Noong Hunyo 2026, mas pinalalim pa ng Taiwan ang kanilang dedikasyon sa drone warfare. Inilatag ng sangay ehekutibo ng bansa ang napakalaking 6 na bilyon at 600 milyong dolyar na budget para sa pagbili ng mahigit 200,000 lokal na ginawang mga sistemang walang tripulante na idinisenyo para ipagtanggol ang ISLA laban sa mga mananakop. Para maging mas tiyak, saklaw ng panukala ang pagbili ng 100 one-way strike drones, dagdag pa ang 6 na reconnaissance drones at isang pangkat ng 20 sasakyang pandagat na walang tripulante. Ayon sa detalyeng inilabas ng Ministry ng Depensa ng Taiwan, ang kalihim general ng National Security Council ng bansa, si Joseph Wu, sinabi na ang mga drone na ito ay bubuo ng isang pananggang walang tauhan para sa ISLA. Dagdag pa ni Ministro ng Pambansang Depensa na si Wellington Koo na ang mga sistemang ito ay makabuluhang magpapabuti sa kamalayan sa sitwasyong pandag at kakayahan sa pagtukoy ng target. Lahat ng ito ay kumakatawan sa isang malaking pagbabago sa estratehiya ng militar ng Taiwan. Alam ng Taiwan na totoo ang banta ng pananakop ng China dahil ilang beses nang sinabi ni Xi Jinping na ang muling pagkakaisa ng China-Taiwan ay sa kanyang mga salita, hindi mapipipigilan. Ngunit sa loob ng maraming taon, ang mga taktika ng Taipei ay nakatuon lamang sa mga karaniwang paraan upang labanan ang biglaang pag-atake mula sa mainland. Malaki ang ginugol ng bansa sa malalaking kagamitang militar tulad ng mga fighter jet at mabibigat na tangke, ang mga uri ng kagamitan na kailangan para sa isang konbensyonal na labanan. Sa madaling salita, naghahanda itong harapin ang China ng harap-harapan sa dagat at sa mga baybayin, nakikibahagi sa symmetrical na labanan at umaasa sa likas na bentahe ng heograpiya upang magbigay ng mahalagang kalamangan na kailangan ng kanilang mga puwersa para makasabay sa kanilang kalaban. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ng Taiwan na mas matalinong paraan ang yakapin ang asymmetric warfare sa halip. Dahil kapag dumating ang digmaan laban sa China, hindi ito magiging patas na laban. Ang Chinese People's Liberation Army o PLA ay magiging mas malaki, mas malakas at mas may pondo na may mas maraming eroplano, barko, sasakyang panglupa at mas maraming sundalo rin, pati na rin ang napakalaking imbakan ng mga misil at iba pang mga munisyong lungmalayuan ang abot. Sa katunayan, may malinaw na dahilan kung bakit pangatlo ang China sa pandaigdigang ranggo ng lakas militar ayon sa global firepower, habang ang Taiwan ay nasa ika-22 pwesto lamang. Ito ay katulad ng pagkakaiba sa pagitan ng Rusya na pangalawa sa ranggo at Ukraine na nasa ika-20. At tulad ng mabilis na napagtanto ng Ukraine na hindi nito matatalo ang Rusya sa isang konbensyonal na labanan, kinailangan ding tanggapin ng Taiwan na hindi nito kayang makipagsabayan sa ganong kalakas na puwersa. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi ito kayang makipagsabayan. Ito ay simpleng usapin lang ng pagpili ng tamang taktika at tamang kagamitan. Kaya naman pursigido ang Taipei na lumayo sa konbensyonal na lakas putok at lumipat sa mga uri ng mobile, distributed at unmanned na mga sistema na makakatulong sa kanilang mas epektibong ipagtanggol ang sarili. Kasama na ang mga anti-ship missile, mobile air defense at mga mina sa dagat. At dyan, pumapasok ang impyernong dulot ng mga drone na may mga unmanned system na posibleng may pinakamalaking halaga at potensyal na baguhin ang laban pabor sa Taiwan. Kapag dumating na ang panahon na magbibigay daan dito na tularan ng estilo ng Ukraine na parang David laban kay Goliath sa sarili nitong digmaan kontra Russia. Gayunpaman, may ilang mga hamon na humaharang sa landas ng Taipei. Pero bago natin ito talakayin, mabilisang paalala lang. Ang military show ay nagbibigay sa inyo ng buong larawan, hindi lang mga headline. Pindutin ang subscribe para laging nauuna sa balita. Tama ang mga hakbang na ginagawa ng Taiwan mula 2022 pataas. Sa pamamagitan ng Sea Air Combat Power Improvement Plan nito, naglagak ito ng malalaking puhunan sa mga uri ng sandata at kagamitang militar na kakailangan nito upang maitaboy ang pananakop ng China. Malinaw na seryoso rin ito tungkol sa drone warfare. Kasama si Mick Ryan, retiradong Major General ng Australia, na malawakan ang pag-aaral sa mga estratehiyang militar ng Ukraine at Taiwan. Binanggit na malinaw na napagtanto ng Taipei na magiging mahalaga ang mga drone sa lahat ng larangan, sa lahat ng yugto. Maraming kumpanyang depensa ng Amerika tulad ng General Atomics at Kratos ang nagbebenta ng UAVs para sa Taipei at nakikipag-usap pa nga upang magsimula ng koproduksyon para palakasin ang lokal na depensa ng ISLA. Ang mga Altius attack drone na ginawa rin ng kumpanyang Amerikano na Anduril ay nakita ring ginagamit sa mga pagsasanay sa Taiwan. At ang mga MQ Shamsi Guardian drone ay dumating din sa rehiyon noong Hunyo. Pero ang pagkuha ng mga drone ay unang bahagi pa lang ng problema. May dalawa pang hamon na kailangang lampasan bago sumiklab ang digmaan kung gusto ng Taiwan na magamit ng husto ang lumalawak nitong hukbo ng mga drone. Ang unang hamon dito ay ang matutunan ng mga sundalo ng Taiwan kung paano epektibong makipagtrabaho gamit ang mga drone.
Ito ay isang bagay na pinatutuunan din ng pansin ng maraming militar sa buong mundo sa kasalukuyan. Nakita nila kung gaano kalakas at kaimpluwensya ang mga drone sa larangan ng labanan dahil sa mga pangyayari sa digmaan ng Russia at Ukraine at ayaw nilang mapag-iwanan. Marami pa nga ang direktang kumukontak sa mga kumpanyang pangdepensa at mga tagaplano ng taktika sa Ukraine para humingi ng payo at kaalaman kung paano pinakamabisang maisasama ang mga sasakyang walang tauhan sa kanilang mga operasyon. At anong mga uri ng pagsasanay ang dapat itatag para mapabilis ang pagkatuto ng kanilang mga tropa sa mga bagong teknolohiyang ito. Kinailangan matutunan ng Ukraine ang lahat ng ito sa mahirap na paraan habang nasa gitna ng aktwal na labanan. Walang naging pagpipilian, pahinga o pagkakataon ang kanilang sandatahang lakas. Kinailangan lang nilang alamin kung paano gumagana ang mga drone at kung paano ito gagamitin para guluhin ang mga operasyon ng kanilang kalaban habang araw-araw silang binobomba. Wala niya ng Taiwan. Sa isang banda, positibo yon. Ibig sabihin, may kalayaan pa ang mga puwersa ng Taiwan at may sapat pa silang panahon para mag-aral at itaas ang kanilang antas. Sa kabilang banda, maaari rin itong magdulot ng pagiging kampante, gaya ng paliwanag ni Xu Xiaowang, isang Associate Research Fellow sa Institute for National Defense and Security Research sa Taipei. Mahirap talaga dahil hindi pa nila naranasan ang matinding pagsubok ng digmaan. Ang mga operasyong militar sa unahan ng hukbo ay kailangang dumaan sa isang ganap na pagbabago mula sa nakaraan. Sa digmaan ng Russia at Ukraine, kapag nagpaputok ka ng isang beses, wala ka ng pagkakataong makapagpaputok ulit kung mananatili ka lang doon nang hindi gumagalaw. Sa kabutihang palad, mukhang masigasig ang mga taktiko ng Taiwan na tiyaking hindi sila magiging kampante. Sa katunayan, sa taunang hankwang military exercises ng bansa na ginanap noong unang bahagi ng Agosto, madalas makita ang mga sundalo na gumagamit ng iba't ibang uri ng mga sistemang walang tauhan. Inimbitahan ng militar ng bansa ang mga mamamahayag upang saksihan ang 10 araw na programang ito ng mga pagsasanay militar. Kasama si Major General Liu Wenyuan na nagkumpirma na ang sandatahang lakas ng bansa ay sinasanay hindi lamang sa paggamit ng mga drone, kundi pati na rin sa paglaban sa mga ito. Kamakailang pagsasanay rin ang kinabibilangan ng mga unit na nagmamadaling ipagtanggol ang mga isla sa silangang baybayin ng Taiwan gamit ang mga drone upang tugisin ang mga puwersa ng kalaban. At sa panahon ng hankwang, naroon mismo ang presidente ng bansa, si Lai Ching-ching-de, upang saksihan ang isa pang ehersisyo kung saan sinusubukan ng mga tropa ang dalawang uri ng prototype na strike drone. Bukod pa rito, nagtayo rin ng Taiwan ng sarili nitong Littoral Combat Command na layuning pagsamahin ang mga drone, artilyeriya at mga mobile missile sa isang malawak na panangga sa baybayin upang ipagtanggol ang isla laban sa banta ng China. Lahat ng ito ay mga hakbang sa tamang direksyon. Ngunit may kailangan pang gawin bago maituring ang Taiwan na kapantay ng Ukraine bilang tunay na kampeon sa drone warfare. Stacy Petty-Pettyjohn, isang senior fellow sa Center for a New American Security at may akda ng isang bagong pag-aaral tungkol sa estratehiya ng drone warfare ng Taiwan, ay nanawagan sa mga taktiko ng bansa na huwag masyadong magpokus sa teknolohiya. Higit pa sa kasing halagaring mga pagbabago sa organisasyon at doktrina na kailangan para maisakatuparan ang konsepto ng hellscape. Sa madaling salita, kailangan hanapin ng Taiwan ang tamang balanse sa pagitan ng pamumuhunan sa mga bagong teknolohiya at pagbili ng napakaraming drone, habang inaangkop din ang kanilang mga gawi sa militar upang magamit ang mga ito ng pinakamabisa at matalino hanggat maaari. Saka lamang ito mapupunta sa posisyon kung saan maaari nitong makamit ang layunin na gawing pinakamahal ang amphibious assault ng China at pilitin ang Beijing na paghirapan ang bawat pulgada ng pag-cruise sa Taiwan Strait. Ngayon, ang pangalawang malaking hamon na kailangang harapin ng Taiwan sa mga darating na buwan ay ang matiyak na mayroon itong sapat na imbentaryo ng mga drone, pati na rin ang kakayahang gumawa ng mas marami pa pagdating ng panahon ng pagsalakay. Bakit? Dahil kung at kapag sumalakay nga ang China sa Taiwan, malaking bahagi ng estratehiya ng Beijing ay malamang naiikot sa mabilis na paghiwalay sa Taiwan. Gugustuhin ng PLA na i-blockade ang isla, isasara ang lahat ng daanan para walang tulong mula sa labas na makapasok. Ibig sabihin, maaring hindi makasandal ang Taiwan sa Amerika at iba pang kaalyado na magpadala ng sarili nilang mga drone o iba pang kagamitang militar para tulungan ng isla na ipagtanggol ang sarili nito. Sa madaling salita, maaring mapunta ang Taiwan sa sitwasyon na sarili lang nila ang kanilang maaasahan. At kung mangyari yon, kakailanganin nila ng napakaraming drone na handang lumipad at maglayag agad-agad. Pati na rin ng mga pasilidad sa paggawa ng drone na handa at naghihintay na maglabas ng libu-libong drone mula sa mga linya ng produksyon sa mga susunod na araw at linggo. Sa kabutihang palad, gaya ng nabanggit kanina, natukoy na ng pamunuan ng Taiwan na pangunahing prioridad ang dalawang isyong ito. Tunay nga, parehong panig ng politika sa bansa ay lubos na nagkakaisa tungkol sa pangangailangang gumawa ng mas maraming drone sa lalong madaling panahon. Oo, nagdulot ng record na 60 araw na pagkaantala sa budget ang mga hindi pagkakaunawaan sa politika kamakailan. Ngunit tumugon ang gabinete sa pamamagitan ng pagpasa ng 6 bilyong dolyar na 6 na taong espesyal na budget na particular na nakalaan para tiyakin ang lokal na pagbili ng mga drone. Ang mahalaga ay magawa ang mga drone. At nangyayari na yon.
Ang mga tagagawa mula sa Taiwan, tulad ng Thunder Tiger, ay mabilis na gumagawa at nagdidisenyo ng mga bagong modelo para matulungan ng bansa na makamit ang mga layunin nito sa militar. Ang mga kumpanyang Amerikano tulad ng Shield AI ay aktibo ring tumutulong sa kanila. Ang Taiwan ay patuloy ding nagpaparami ng benta ng mga drone bawat taon, habang layunin nitong maging pangunahing kalahok sa industriya at magdala ng kinakailangang pondo sa sektor ng depensa ng isla. Sa unang 3 buwan pa lang ng 2026, halimbawa, nakapag-export ang Taiwan ng napakalaking halaga na $100 at $15 milyong ng mga drone. Mas mataas ito kaysa sa kabuuang na-export nila noong buong 2025. Marami sa mga drone na ito ay naibenta sa Czech Republic, ngunit ang ilan ay napunta rin sa mga lugar tulad ng Poland at maging sa Ukraine. Pinapapataas din ng Taiwan ang pag-export nito ng mga bahagi ng drone, tulad ng mga motor at optical na kagamitan, habang inilalagay nito ang sarili bilang isang mas mapagkakatiwalaan at maaasahang alternatibo sa China. Ang mga demokratikong estado na nais mamuhunan sa teknolohiya ng drone nang hindi direktang napupunta ang kanilang pera sa Beijing. Gaya ng paliwanag ni Michael Robbins, presidente ng Association for Uncrewed Vehicle Systems International, nasa gitna ang Taiwan ng isa sa pinakamahalagang industrial at estratehikong kompetisyon ng ating panahon. Isa ito sa ilang lugar na may kakayahang gumawa ng mapagkakatiwalaang mga bahagi ng drone sa malakihang produksyon. Sa madaling salita, handa na ang lahat para maging leader ang Taiwan sa pagdevelop, paggawa at paggamit ng drone sa digmaan. Kailangan lang nitong ipagpatuloy ang landas na tinatahak na nito, pabilisin at pagandahin pa ang mga ideya at inisyatiba na umiiral na upang maging handa sa anumang maaaring mangyari sa hinaharap. Bagamat mas maliit ito kaysa sa kalaban nito, maraming kalamangan ang Taiwan. Meron itong matibay na infrastruktura, kahangahangang sektor ng teknolohiya, makapangyarihang mga kaalyado sa buong mundo, at pati na rin ang heograpiya ay pabor sa kanila. Ang katotohanan ng isa itong isla ay nagpapahirap sa pagsakop dito kumpara sa mga lugar tulad ng Ukraine halimbawa. At ito ang isa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit hindi pa inaatake ng China. Kinailangan ng Beijing na gumugol ng oras at napakalaking halaga ng pera sa pagtatayo ng pinakamalaking hukbong dagat sa mundo at sa pagdevelop ng iba't ibang missile program upang makabuo ng puwersang tunay na kayang isagawa ang isa sa pinakamahirap na amphibious assault sa makabagong kasaysayan ng militar. Sa kabutihang palad, mukhang hindi pa rin sila handang sumakop sa ngayon. At ibig sabihin nito, may oras pa ang Taiwan para pataasin ang produksyon ng kanilang mga drone, sanayin ng mga operator ng kanilang unmanned systems, at ilagay sa pwesto ang mga bahagi ng hellscape. Kung magagawa nila lahat ng iyon, malaki ang posibilidad na magaya ng Taipei ang Kiev at makamit ang isang tagumpay na parang laban ni David at Goliath na tatatak sa kasaysayan. At ang lumalawak na kasanayan ng Taiwan sa drone warfare ay hindi lang ito ang dapat ikabahala ni Xi Jinping. Kailangan ding harapin ng China ang buong lakas ng militar ng Amerika na lalo pang lumalakas araw-araw na maaari mong malaman pa sa videong ito. Bilang alternatibo para sa iba pang balita tungkol sa militar mula sa malayong silangan, panoorin mo ang videong ito na tumatalakay kung paano maaring nakuha ng diktador ng Hilagang Korea na si Kim Jong-un ang hindi pa nagagawang impluwensya sa kanyang katapat na Chino. At syempre, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa mas marami pang maiinit na balita at malalim na pagsusuri ng mga pinakabagong malalaking kwento tungkol sa militar mula sa iba't ibang panig ng mundo.